Hi guys, for today's video ay kukuha nga kami ng passport kasama ang baby ko at ng dalawa kong pamangkin na minor. Kaya ito na nga, nag-asikaso na ako ng lahat ng requirements na dadalhin namin sa DFA. Inayos ko na rin at sineseparate ko sila sa mga envelope kasi 5 kaming kukuha ng passport. First step talaga ay mag-online appointment muna kayo. After nyo makakuha ng appointment date, ang next step ay payment. Bibigyan na kayo ng 24 hours para bayaran yung appointment para ma-secure yung slot nyo. Pwede kayong magbayad sa mga payment center. Ako kasi sa 7-Eleven ako nagbayad. Ang nakuha namin ay regular processing which is 950 pesos. Pero kung gusto nyo mas mabilis, pwede kayong mag-express expedite processing na 1,200 pesos. May additional lang na 50 pesos convenience fee kaya halos 1,000 din bawat isa yung nagastos. After payment, may mag-i-email sa inyo at i-confirm nyo lang yon. Sa email din makikita yung PDF application form nyo na kailangang i-print sa A4 bond paper. Kung ilang pages yung form, ganun din kadami ang ipiprint nyo. Basahin nyo rin mabuti lahat ng instruction na nakalagay doon. Ito naman yung mga requirements namin. Sa baby ko na 2 years old, ang need lang ay original PSA birth certificate with photocopy. Then tig-iisang valid ID photocopy namin. Then next naman yung dalawa kong pamangkin na 5 years old at 10 years old. Since ako ang guardian nila, medyo mas madami yung requirements. Yung mama nila kasi nasa abroad tapos hiwalay na sila ng father nila. So ako ang authorized guardian sa pagkuha ng passport nila. Ang requirements nila ay original PSA with photocopy, SPA or Special Power of Attorney galing sa mama nila, apostille documents from Canada, affidavit of consent and support, photocopy ng valid ID ng mother nila with signature, letter of explanation, valid ID ko with photocopy bilang guardian, at school ID rin kung meron. Sa akin naman, PSA original and photocopy plus valid ID lang. Then sa partner ko, medyo marami rin kaming inayos kasi malabo yung birthplace sa PSA niya at hindi masyadong readable. Kaya kumuha pa kami ng document sa Manila City Hall kung saan siya registered. Wala rin kasi siyang first name sa PSA niya kaya binigyan siya ng LCR copy o Local Civil Registry Form 1A at Supplemental Report Affidavit. Kaya advice ko sa inyo, before kayo mag-book ng passport, i-double check niyo muna yung PSA niyo kung malinaw ba, readable at walang punit kasi dyan talaga nagbibis ang DFA at baka mapending pa application nyo kapag may problema. Kumuha kami sa DFA NCR North Robinson Novaliches. Sobrang layo niya talaga from Pasay pero yun na lang kasi yung available slot na medyo pinakamalapit sa amin. Andito na nga kami sa DFA, medyo late kami kasi ang appointment namin ay 1 to 2 PM tapos mga 30 minutes late kami dumating. Buti na lang hindi masyadong madaming tao at pinapasok pa rin kami kasi usually mahigpit talaga sila sa oras. Pagpasok namin, unang chinek ng guard yung printed appointment schedule namin 5. Pwede naman daw screenshot pero mas gusto ko talaga printed para sure kinuha nila yung application form tapos sa loob may pipirmahan lang kayo. After nun, pumunta na kami sa step 1 which is verification. Dito chinecheck yung mga documents tulad ng DFA form, PSA, IDs, marriage certificate, consent documents at LCR. Since may kasama kami mga bata, medyo mabilis na kami dahil may courtesy line para sa minor, senior at buntis. Nilalagyan nila ng mark yung papers para ma-identify na may infant o minor kayong kasama. The next step is step 2 which is processing. Ito naman yung official checking at approval sa system. Dito nila chinecheck at kinukonfirm lahat ng dito sa DFA database. May mga itatanong sila like spelling ng name, birthday, birthplace at iba pang personal information. Dito rin namin sinabi na mali yung nalagay namin birthplace sa online application namin 5. Buti na lang napalitan pa after ko mag-sign ng correction form. Kaya important talaga na i-double check nyo lahat ng details bago ma-submit kasi hassle at sayang gastos kapag may mali. Then step 3 naman is encoding. Ito na yung picture taking, signature at fingerprints. Hindi naman kami gaano naghintay kasi may kasama kaming minors. Medyo nahirapan na ako kay baby kasi malikot at kailangan nakatingin talaga sa camera. Wala pang fingerprints si baby tapos signature ko muna bilang mother ang nilagay. Yung 10 years old kong pamangkin ay kinuhaan na rin ng fingerprints. After nun, pinakonfirm ulit sa amin lahat ng details bago kami binigyan ng release date. Pinili namin yung door-to-door delivery para hindi na bumalik sa DFA. Binigyan kami ng paper para sa release details tapos pumunta kami sa courier area nila. Ang delivery via LBC ay 150 pesos bawat passport. Nag-sign lang ako tapos binigay nila yung LBC waybill. May binibenta rin silang passport holder with 50 pesos pero hindi na ako bumili. By the way guys, sa mga nagtatanong kung anong bawal suotin sa DFA, bawal daw nakachinelas, sleeveless at sobrang ikling short. Pero ako naka-sandals at shorts lang naman at hindi ako sinita kasi mukha naman daw ako maayos. May nakita pa nga akong naka-short lang talaga.
Bawal din daw ang sobrang accessories like malaking hikaw, makapal na makeup, may kwintas at colored contact lens. Light makeup lang dapat. Yung baby ko may hikaw pero hindi naman pinatanggal. Ako naman naka-clear contact lens. After almost 3 weeks, finally nakuha na namin yung passport namin. By the way guys, ang validity pala ng adult passport ay valid for 10 years at sa minor naman ay valid for 5 years only. Nakaka-excite talaga unboxing ng passport. Kailangan ko na lang bumili ng passport cover para hindi agad masira o mag-molds. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo at may naintindihan sa experience namin sa pagkuha ng passport. Thank you for watching!